obese. See? Ganyan kalakas ang Salvatore, up to 200, 300 kilos siya. Ito yung pinagjutihan ko sa mental hospital dito, yung Don Guanela. Rehab. Wala naman kasi mental dito, no? Rehabilitazione con i disagi mentali, may mga mental problem. So, ito yung duty ako ng gabi. Ayan, ito yung kumo. Lalagay ko sa buchi. Okay? Kasi hindi dito kaya ng mga mentally ill patient. Okay? Ayan. Ito na may rotolo, yung pasyente na may brain problem, at the same time may weaknesses na siya ng muscle. Para hindi kumalat ang kanyang mga kamay, daliri, lalagyan mo ganyan. Support. Ito naman yung chair na in case na ang pasyente nagwawala, itatalig namin dyan. Order by the doctor. Okay? Pero improvise yun, sir, no? Yung mga tela-tela. This is improvise, yes. Para hindi masyadong masugatan ng pasyente. Kay cotton pa rin yun, no? Hindi namin tatali as parang alipin. No, you have to, may proper technique. Ito yung mental hospital. Northern Code. Ito yung, tingnan niyo puro mga railings, no? This is the office. Ito mental, ito mga kwarto. Ito yung hallway. Ito yung papasok na ako. Kasi kukunin ko yung karelo. Ayun, no? Ito, yung mga pinagbihisan, dadalhin ko na kasi doon sa labahan. No? Ng buong araw nila pinagbihisan. Pagpasok ko dyan, kukunin ko yon. First and second door, alam mo, tahimik, no? Nasa third kalagitnaan ako, bubukas siya, dahan-dahan. Lalabas sila, habulin ka na. Pag gano'n, tatakbo ako, paharap sa kanila, dito ako papasok sa fire exit. Doon ako. Tapos sila maglalabas siya para zombie. Yes! Para zombie ang mga nagtutululaway. Tapos doon sa salamin nakaganyan. Ganon. Kasi ikala nila dumating yung tatay nila. Ganon yun. Ganon sila. Pag caring ka sa kanila, hanggang pagtulog niyan, namimiss ka nila. Gusto niyo mag-part-time kayo dyan, pwede. Wala kayo dyan, G's dyan per kilo. Pero sa sobrang excited lang ganun, sir, nananakit to na po Yes, sila. nangangagat, nag-aaway. Kaya kami, nandudura. Kaya kami, tinatago namin na kalaklagi ang kusina. Yung mga kutsilyo, lagi chine-check yan. No? Ito yung kama, in case na therapeutic bag. Ito naman yung isang pasyente na mahilig siya magkolekta ng magazine ng mga artista. No? Nagalaw ko yun, nagalaw ko na ayos ko. Pagdating niya, wala na kami. Pagdating niya, nagwala siya. Kasi naggalaw ko. Na-disarrange ko. Kasi ayoko magulo eh. So inayos ko. Pag nagwawala siya doon sa hallway, sa buong kaliwat kanan na hallway. Talagang naninira siya. Sino daw gumalaw ng mga magazine niya? Siyempre ako, inosente. Sino nga ba? Diba? Pero... Ganun na. Or pag ako, sinabi kong ako, sinakal ako niyan. Ang lalaki ng mga yan. Alam niyo yung mga higanting na may problema talaga. Makapring may problema. Nakakita na kayo nun. Magkakaroon din kayo ng alaga na gano'n. In case ng parente ng alaga ninyo, gano'n, no? Okay, ito naman sa Monterotondo. Aspeta, sir, may tanong lang ako. Meron kasi akong, may senyora ako na may anak na parang bayolente. Pero lagi siyang ganun nga, parang papunta na siya sa ganyan. Minsan na bumalik na ulit kami sa kanila, para na siyang robot. Anong ini-inject dun? Catatonic. Anong ini-inject? Para siyang robot? Para na siyang robot, hindi na siya ganun kabayolente. Hindi Binigyan na siya ng gamot. Okay, pag ang isang, halimbawa, may kapitbahay kayo, nagwawala. O, nagwawala, sigaw na sigaw, gabi-gabi, sigaw na sigaw, no? Hindi yun pwede kayong tumawag ng pulis o ambulansya para kunin.
Walang pwedeng kumuha doon. Bakit? Sino ang pwedeng kumuha doon? Hindi rin ang mental. Hindi rin pwedeng dali ng parente sa ospital eh. Hindi rin. Kahit pulis pa ang tawagin mo. Sino pwede makapag-alis doon? Si Darna. Bravo. Si Darna Sindaka. Sindako. Ang mayor lamang ang pwedeng magputos. Napipirma siya, nadamputin yan, at dalhin sa mental hospital. Mayor lang. Ha? Ganon dito. Ha? Ganon lang ang pwede. Paano kung ang mayor naman ang baliw? Sino pipirma? Yung asawa. Walang pwedeng dumampot sa mayor. Kala wala ka papel, padampot kita. Naintindihan nyo? O kaya si Draghi, paano si Draghi ang may problema? No, see? Kung saan yung siya nakatira, yung mayor nung saan nakatira si Draghi, yun lang ang pwedeng magdampot sa kanya. Tatawag ang mayor, sasabihin ng mayor, pipirma siya, kailangan ko ng isang doktor, 2 pulis. Kukuha kay Draghi kay si Matarena. Si Matarena, yan. Si Matarena. Sino ba si Draghi? Si Draghi. Si drag queen. Okay. Ito naman, yung duty ako sa Ospedale Pertini. At tignan nyo yung plebo, hindi yung tiyan ko. Okay. Ako yung nag-account, dinibilang ko yung supply ng gabi para kinabukasan ng umaga. No, kasi nag-duty ako. So, bilangin ko na kung aabot pa hanggang sa whole day. Okay? Yes. So, this is... Ito naman, operating room. Sa operating room, bago siya operahan, aahitan ko na. Dito yon. Ito naman yung bedding. Yung may isang dita na naglilinis ng bed bago kami mag-bedding. Tagalinis muna ng bed. May disinfect. Mag-disinfect ng bed. Then eventually kami ang magbe-bedding. Kayo, pwede kayo mag-apply dun. Oh, this is what? Ihi mo? Ihi ko. This is urine bag with urine. Anong reading? 600. 600. 700 ml. 700. This is 400. 400 ml. This is 700. 700 ml. Ito yung karelo ko sa Pertini. Akin yan, akong magdadala niyan pag nag-warding ako. Magdi-distribute. Parametry, leukemia, urine, titignan ko na lahat yun, no? At yung basurahan ng needle, itong dilaw. Ha? Ito naman yung cardiac monitor kasi namatay na yung pasyente. Ako nagtanggal, disinfect ko ulit, lagay ko na naman sa cabinet. This is the modern Flebo machine. Siya yung nagbibilang. Siya yung automatic na rin mag-i-stop at tatawag. Na, malapit na, maubos, no? Yes. So, ito naman yung mga padela. Papagalo. Kompleto yung mga yan. Dahil nandito ng iba, bawas na yon. Wala namang nakakita. Hindi daw bawal basta walang nakakita. Ito naman yung beddings kanina. Ito naman yung back deck in case na magkaroon kami ng nosocomial infection sa loob. Ito naman yung Test for allergy. skita saan? Test for allergy. HEPA. Hepatitis. Pag kayo nag-apply ng ospital, kukulang kayo ng hepatitis B skin test. Kayo ba may hepatitis vaccina? Wala. Nag-aalaga kayong matanda. Paano kung may mahawa kayo ng hepatitis? Sir, paano yun? Magkukulay ano yan? Ano yung Ibig pula? sabihin yan, meron pa rin akong vaccine ng aking hepatitis nung college pa ako. Meron pa rin ako, active pa rin sa akin. Oh. Paano mo Ilang years paano na. masasabi, sir? Ayan, nag-react, pula. Mamumula. Yes. Pero kung wala ka na,
Pag wala ka dyan, tulad ng mga Italiano kasabay ko, wala. Kasi wala silang hepatitis Hepatitis. vaccine. Kaya kailangan nilang magpa-hepatitis vaccine. Or else, maawa sila sa loob ng ospital eh. Ganun din kayo, paano ko yung malagaan ninyo, mga kasama nyo sa bahay may hepatitis? Paano na kayo? Halimbawa sir, may HEPA ka, tapos magpapa-inject ka ng pang-HEPA, ano, mawawala yung HEPA mo, ganon? May hepa ka na? Hindi, wala. Hindi, ibig sabihin may hepatitis ka. Wala. Oo, yun. Tapos Tapos magpapa-inject magpapa-inject ka. Hindi na. Huli na yun, that's late na. Ah. Ang kailangan mo na doon is treatment. Ang vaccine is prevention. Than cure. Hindi siya cure. Hindi siya cure. Ah? Ah. Wala naman siya cure. That's chronic. That's chronic. Okay, this is what? Anong camera mortuaria? Yung mga tegi. Okay, this is every emergency room may katabihan na camera mortuaria. Okay. Ma-press ko dyan. Madalas ako dyan malamig. Tahimik. Meron nga dyan naghahanap panggabi. Okay, ito yung mga kasamahan ko sa Monterotondo, Ospedale. Duty kami, night duty. San Filipo Neri yan, I'm sure. Monterotondo. Ah. Ospedale Monterotondo. Ayan, iniwan nila. Ako yung mag-picture. Magwalang niya, dinala lang nila, iniwan nila ako. Bantayan ko yung patay. Kasi hindi pwedeng iwan yun hanggat wala pa yung chief ng mortuarya. Ako ngayon ang magkukonsenya. Okay. Ang namatay dito, hindi kagad ililibing o susunugin. Meron pa 24 hours na babantayan nyo sa camera mortuarya. I-check yung parametry every 4 hours, 6 hours. No, i-check yun baka sakaling Mabuhay. mabuhay. So, now you have idea. You have 24 hours to decide na bumalik. Ha? It's up to you. Ha? Now you know. Oh. Okay, this is what? Oxygen tank. Itong oxygen na maliit, ito yung portable. Kukulan mo yan dyan, no? Yan. Dyan mo kukulan para mapuno yun. Ito pwede rin dito sa bahay. Para continue sa supply sa matanda. O, yan yung oxygen natin, yung sa left side. Ito yung bago, mga stainless. O, this is what? Yung mga pandisabili, pwede ka ba mag-drive ng kotse ng disabled? Yes. Ikaw, pwede ka ba? Kung ang pasyente mo, disabled, no? Or pamilya mo, may disabled, pwede kang magkaroon ng parking disabled, no? Pwede Sticker. mo bang i-drive ang kotse ng pasyente mo na disabled, na wala ang disabled? No. Wala yung pasyente mo, ikaw magdadrive ka, mag-grocery ka. Ah. Lalagyan ng ano? Lalagyan ng stickers. Eh paano nga yung kotse may sticker? Pwede sir. Kung kukunin mo naman yung pasyente mong disabled eh. Parking ka dun sa ano? Sa hindi Pwede mo bang i-drive? Are you sure? Wala yung pasyenteng disabled sa'yo eh. Are you sure? Yes. Paano kung magdadrive kayo? Mang kayong persona. Sabi, ano ba yung pasyente mo? Bulag eh. Hinahanap ko pa. Baka hinahanap niya rin ako. Nakakatawa, Lori. Ang alam ko, hindi pwede. Hanggat hindi on board ang pasyente. Tama si Lori. Ang kotse. Ang kotse mo kailangan, hindi ka naman disabled, di wala yung sticker. Hindi. Hindi basta binibigyan. Ano bang yung sa'yo? Meron ba disability? Hindi, wala ko yung driver, ano lang yung way disabled, isasakay lang. So, kailangan ng license na yung proper, yung may-ari ng kotse. Yung may-ari siya, disabled siya. May-ari siya ng kotse. Kailangan ng kotse niya may disability. Yung dapat yung may-ari ng Yes. Pwede mong tanggalin. Kung
ikaw magdadrive na walang pasyente, tanggalin mo yung sticker. Ganun ba? Hindi tinatanggal yun. Hindi yan tanggalable. Card, yung card. Di ba sir, hindi yan tanggalable? Tanggalam. Ang alam ko, hindi siya pwedeng gamitin hanggat hindi kasabay yung pasyente. Pero alam niyo naman batas dito, pabago-bago. Si, pero... Hindi niyo pala. Si, pero... Okay, basa! Those who fail to prepare are preparing to fail. See you next Sunday. Okay, thank you.